Hi there, so naputol tayo kasi tumawag si Miss Sandra. So, papunta na nga siya rito sa sa airport. I'm already here in the airport but I'm in the parking lot. So, I'll continue later. Nawala ako. So, yun nga yung sinasabi ko about sa sensya na, nag-aircon ako. Sobrang init ngayon. Okay. I will turn it off. And then I have to put this down and turn off my car and I'll show you my flowers. So yun nga. Yung sinasabi ko about sa hindi umiimik yung mga pare. Hindi umiimik yung mga professor ko, no. Hindi umiimik yung mga loyalista nga, yung mga bobonista nga, yung mga yellow tae, yung mga pinklawan na mga idol ni Vice Chaka. Hindi sila umiimik, 'di ba? Hindi sila umiimik sa nangyaring flood control anomaly project na ghost project pala. Hindi sila umiimik. Pero pagdating kay BP Sara, napakadadaldal nila, ang iingay nila. Tas ang masaklap pa nito, kahit maingay sila, walang nakikinig sa kanila. Kasi matatalino na ang taong bayan ngayon. Matatalino na ang mga Pilipino. Nakikinig lang sila sa kung ano yung totoo at hindi sila nakikinig sa mga puro politika lang at puro pansariling kapakinabangan. Okay? So napansin nyo ba? Yang alyado nitong yellow tae at pinklawan na ngayon ay magkakampi na sila ng mga bobonista at saka loyalista. Tanga. Is, tahimik sila. Kasi gusto nilang pagkaisahan si BP Sara. Pero habang ginagawa nila yon, nakalimutan nila na ang taong bayan ang kasangga at kakampi ng mga Dutertes. Kasi ang mga Dutertes, ang kanilang care, ang kanilang puso at isip ay para sa mga taong bayan. Samantalang itong loyalista nga, bobonista nga, yellow tae, pinklawan ay pansariling kapakinabangan lang. Napatunayan natin yan. Napapatunayan natin yan ng paulit-ulit. Kasi pag para sa Duterte, hindi sila umiimik. Kahit na walang due process yung ginawa kay PRRD, hindi sila umiimik. Kahit na kung anong gawing pang-aabuso at pangbuburaot nila at pangbubwisit sa buhay ng mga Duterte, hindi umiimik ang mga yellow tae at mga pinklawan. Doon yung mapapansin na hindi talaga sila pang accountability, pang transparency, pang taong bayan, hindi talaga. Pang sariling kapakinabangan lang sila. So yan ang dapat nating maintindihan, lalo na nung mga nagbubulag-bulagan pa. Sa totoo lang, hindi naman bulag yung mga followers nila eh. They're just blinded by the money. And I don't know, kung ano pa man yung nakukuha nilang pansariling kapakinabangan. Pero kung para sa taong bayan, wala silang naiisip na para sa taong bayan. Kasi kung meron silang naiisip na para sa taong bayan, matagal na silang umiimik sa lahat ng hindi ginagawang tama ng gobyernong Marcos. Kung para sa taong bayan sila, matagal na silang may sinabi. But they don't have integrity and dignity na panindigan yung sinasabi nilang ayaw nila sa Marcos na nung dati kaaway nila. Alam nyo ba kung sino lang natitira na consistent sa kanyang pag-ayaw sa mga Marcos? Si Attorney Guanzon. Yan. Kaya si Attorney Guanzon, kahit pinklawan siya, mahal siya ng mga DDS kasi siya may paninindigan siya sa paniniwala at prinsipyo niya. Pinaninindigan niya na kapag mali ay mali. Yun. Kasi gano'n ang mga Duterte supporters. Kung ano yung mali, mali yun. Kahit nga Duterte supporters ka pa kung mali yung ginagawa mo, di ba pinupuna ka rin? Pinupuna ka ng totoong DDS supporters. Kahit na DDS ka pa, pag may mali kang ginagawa, pupunahin ka. Kasi nga, hindi lang blind followers ang tunay yung totoong DDS supporters. Hindi lang sila blind followers na they just follow kung ano yung
Kung ano yung sinasabi mo, ano yung ginagawa mo. Kahit mali yan, hindi imik ang DDS, hindi ganon. Boboljacking ka talaga ng mga DDS kapag mali yung ginagawa mo. Kasi hindi naman kami dahil lang sa mga fanatic lang sa mga Dutertes, no. Nagkataon lang na ang mga Duterte ang totoong nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino at sa Pilipinas. Kaya yung pag-iisip, yung puso, yung kaluluwa, yung pagrespeto at pagmamahal sa taong bayan, iisa ang sinusuportahan. Kaya doon kami sumusuporta. Pero kahit na you're claiming to be Duterte supporters pero mali yung ginagawa mo, boboljacking ka pa rin. Okay? Ganun yun. Kasi hindi kami blind followers. Okay? Hindi yung kaaway nyo lang yung isa. Tapos yung isa, kahit alam yung mali na yung ginagawa niya, kakampihan nyo na yung mali yung ginagawa. Hindi ganun. Hindi na totoo yan. Kalokohan na yan. Kalokohan na yan, promise. Yung sasabihin mong Duterte supporters ka, pero dahil galit ka dun sa isang supporters ni PRRD, hindi mo na nakikita yung ginagawa niyang tama para sa mga Dutertes, tapos hinahanapan mo na lang siya ng butas para kontrahin yung mga pinagagagawa niya. Ano ba yung sinusuportahan mo? Yung polisiya, yung prinsipyo, at yung aral ng PRRD, ng Dutertes, o yung sarili mong kapakinabangan? Yun yung tanong dun eh. Kasi kung meron kang ginagawang hindi tama, tapos pinuna ka, tapos nung pinuna ka, umaatake ka na ng personal, may something na sa'yo. Hindi na yan totoong followers or hindi na yan totoong supporters ng Dutertes. Dahil si PRRD, ayaw niyan. Ayaw niya na gumawa ka ng hindi tama, ng pangungurakot, ng pang-aapi sa kapwa mo, o pang-iisa sa kapwa mo. Ayaw niya yan. So, kung ganyan ang ginagawa mo at nasita ka ng ibang supporters ng Duterte at ayaw mong masita, may something na sa'yo. Hindi ka na totoong Duterte supporters. Meron ka ng sariling agenda at sariling kapakinabangan ang tinitingnan mo. Kaya kahit anong mangyari, makikipag-away ka. Kasi gusto mong patunayan na mataas ka na tao, matalino ka, yung ganon. Hindi ganyan ang prinsipyo ng isang Duterte supporters. Dahil ang Duterte supporters mababang loob, mapangunawa, nakikinig sa kung ano yung tama, nakikinig sa mali na dapat wag mong gawin yung mali. Yan, ganyan kasi ang PRRD, hindi niya yan kukonsintihin ang mga gumagawa ng hindi tama. Kasi kung kukonsintihin ni PRRD yung mga gumagawa ng mali, then ano na lang ang pwede nating sabihin, right? Ano pa ang pwede nating sabihin? So, yun lang ang masasabi ko. Anyways, I have to get out of here because I think Miss Maharlika is already here. I have to go inside the airport and meet her for the first time. Okay, bye guys. I'll see you later. Oh, wait. Please like, subscribe, comment, and share RJYC Vlog YouTube channel and RJYC Facebook account. Okay, bye-bye.